videos that will make you wealthy and debt-free. Chinky, paano bang maningil ng utang sa mga kaibigan at kamag-anak na hindi sila mag-offend? Ha? Hindi naman ako collecting agency. Kung gusto nyo malaman kung paano ang tamang pamamaraan, you got to watch this episode. Hi there, this is Chinky Tan, your pambansang wealth coach. Sa episode natin na ito, we are going to talk about, again, a subject called utang na medyo sensitive. Ayun nga, ang hirap, di ba? Ano ba yung tamang gawin para maningil tayo sa mga kamag-anak or mga kaibigan po? At ano po yung mga pros and cons kung gagawin po natin to? Okay. Mga friendship, kung di pa kayo nakasubscribe, subscribe din sa channel na ito. Alam ko, minsan ang hirap po mag-decide, no? Kung whether you should collect the debt or ipasa Diyos mo na lang, di ba? Pero yun nga, ang hirap din talaga. Pag hindi mo naman kinolekta, paano naman kung kailangan mo ng pera? Para sa mga taong talagang medyo naguguluhan po kayo, bibigyan ko po kayo ng mga pros and cons. Oo. Pros and cons ng mangolekta or na ano lang, patatawarin na lang. Oo. Let's talk about pros ng pangongolekta. Syempre, pag nangolekta ka, mababawi mo yung pera mo. Di ba? Hindi ka mababawasan. Number 2, ang kagandahan din, pag ikaw ay nakakolekta, magagamit mo for future use. Di ba? And then, number 3, syempre, malalaman mo rin yung taong nangutang sa'yo ay kung may financial integrity o hindi. Kung tapat ba siyang tao o hindi. Kaya kung gusto masubukan, maningil ka. That's number 1. Ano namang cons? Pangongolekta sa mga utang. Number 1, minsan nawawala yung yung sinisingil mo. Nagiging invisible man. Or if not naman, nasisinson ka lang. Number 2, minsan in denial pa. Pag Ako? Nangutang sa'yo? Ay, grabe naman. Yung mga gimmick na gano'n, no? And then number 3, masistrain yung tinatawag nating relationship. Magkakasiraan, magkakaroon po tayo ng conflict. Minsan, lalo na kung kaibigan at kamag-anak, di ba? Lalo na kung kapatid, ang hirap po talaga niyan. Diba? Tapos may mga dramang-drama pang nasasabi, grabe ka naman, nahirapan na nga kami, dinidiin mo pa kami, anong klase kang kapatid, anong kang klaseng kaibigan, anong klase kang kamag-anak. Diba? And then, syempre, ang cons din, baka magkasulian ng kandila. Yun ang nagiging problema. Right now naman, kung sinasabi mo naman, sige, patawarin ko na lang. Okay, ano naman ang pros and cons? Ang pros naman, pag pinatawad mo na, maintain ang relationship nyo. Parang walang nangyari. Diba? BFF pa rin kayo. And then number 2, parang lumalabas na ikaw ay maawain at maunawain na tao. At number 3, maiiwasan mo yung mga tinatawag na away, maiiwasan mo yung mga stress. That's what we call as yun nga, forgiveness. Pinatawad mo na. Ilista mo na sa tubig yan. Ano naman ang cons? Ang cons naman, syempre, mawawalan ka. Hindi mo na magagamit yung perang yan. Syempre, yung pera na yan, pinaghirapan mo rin. May plano ka rin dyan. At syempre naman, ang cons din pagka ikaw ay pinatawad mo na dahil lang talagang wala kang choice. Baka magkaroon ka ng sama ng loob. At syempre naman, sira na yung relasyon, sira na yung pagkakaibigan, sira na yung tiwala, na ayaw mo naman umabot sa ganon. Kaya nga tatanungin ko si Mamas Mukbang, okay, Supreme, at saka si Jeannie Rizal Lido at si John Pahar. Kamusta na kayong lahat? Maraming salamat, nagpapa-shoutout sila. So, ito po, ang next question naman, ano naman ang chances, Chinky, kung ako talaga ay magpa-pursue, maghahabla, demand, at ako ay mangongolekta. Alam mo yung pagkokolekta po ng utang, depende yan on factors number 1. Number 1, kakayanan muna, ability. Kaya ba magbayad ng tao? Kasi minsan, kahit na gusto natin singilin, pag wala talagang trabaho, nalugi talagang negosyo, wala talaga, mapabayad yan. Number 2, willing ba? When you say willing, like for example, may utang na 500,000, di ba, sa'yo? Malalaman mo naman na kung willing magbayad sa tao, kahit pa 1,000, 2,000, mag-aabot yan. Pero pag ang mga sagot na yan, bumalik ka na lang sa katapusan. Katapusan na po. Katapusan ng mundo. Or bumalik ka na lang until Jesus comes back. Ay nako, wala na. Wala nang sulian yun. And then, importante po, para kayo ay makakolekta talaga, babalik na naman ako sa kasulatan. May kasulatan ba kayo? Pag wala kayong kasulatan, kalimutan na yan. And then, ito naman po, pag sinabi mo, papatawarin mo, di ba? Ang mga taong ganun, papasa Diyos mo na lang. Nasa sayo po yan. Di ba? Kaya ultimately, Chinky, ano ba talaga ang tama? Maningil? O ika nga ipatawad ko na lang.
It all depends. Kung gusto mo talagang ma-maintain pa rin ang relationship nyo at sasabihin mo na talagang kaibigan na lang at di na kayong mag-uusap tungkol sa pera, pwede nyo na talagang ipasa Diyos. Ipatawad nyo na. Pero pag sinasabi mo talagang kailangan mo talaga ng pera, kausapin mo sila, bigyan mo sila ng taning, at kung ayaw pa rin, baka wag naman po sana, baka kailangan ng umabot po sa mga tinatawag na legal yan. Yung mga tinatawag natin barangay, number 1, or tinatawag na SCC, Small Claim Courts, or number 3, aabot na po sa husgado. Kung yan desisyon, kung ikaw ay maniningil o ipapasa Diyos man lang, ay nasa sa iyo yan. Tatandaan, parati naman sa ating buhay, kailangan po talaga natin mag-pray bago muna tayo mag-decide. Sana naman na-enlighten po kayo sa episode na ito kung kailangan ba natin maningil o ipasa Diyos na lang. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman. Kung nagustuhan niyo tong video na ito, please lang, i-share niyo lang tong video na ito, i-copy link niyo lang at mag-comment din po kayo kung anong natutunan niyo sa episode natin na ito.